Ang objectives ko po dito ay para malaman po yung kahalagahan po ng buhay ng isang tao. Ang yung unang tanong ko po ay, para po sa inyo, ano po yung ibig sabihin ng buhay at gaano po ito ka-importante? Ang buhay, bawat nilalang, ang siyang mahalagang biyaya, regalo ng Panginoon Diyos. So in the hierarchy of values, we should value life, prime and foremost. Ano po yung personal na advocacy niyo po patungkol sa buhay? Ang aming advocacy is very simple and clear. We would like to promote a culture of life. A culture of life that will not only give our people the proper values, but at the same time causing good governance. Because we can only accomplish, or rather enjoy, the full value of life as God intended us Filipinos to have if we have good government in place. Kaya dahil na nagmumula lahat dyan mga destruction of values, nakakapasok yung kalaban ng buhay, the anti-life elements in thinking, pag mahirap ang buhay. Pag mahirap ang tao, doon sinasabi sa kanila, kaya kayo mahirap kasi marami kayo anak. Hindi totoo yun eh. Kaya kayo mahirap kasi ganito, ganyan. Hindi rin totoo yun. Lahat yung mga argumento ng mga anti-life forces are anchored on falsehoods and actually the effects of mismanagement. Dahil kung mayaman lahat ng Pilipino, maganda ang buhay, hindi wala na ngayong intriga na kailangan isakripisyo natin ang values natin para tayo umangat. The best example of this is the RH law, which has been passed, which has been promoted by government. Not only this government, past governments, except the government of the recent one. President Arroyo never pushed for population control. But the other presidents, especially Marcos and all the rest, and except Cory also, Cory did not push for population control. But all other presidents pushed for population control, using poverty as their main reason. Ang aming programa sa Buhay Party List, hindi dapat ginagawa ng gobyerno yun. Dapat positive ang ating itinutulak at yung formation ng karakter ng Pilipino ating ilabas at ang ating i-promote. At dyan tayo aangat. Pag marunong tayong mga laga, unang-una sa ating pamamahala, good government. Pag maayos ang buhay ng tao dahil sa good governance, wala nang paraan para mag-intriga pa gobyerno na, uy, pakunti kayo ng anak, kundi mahirap ang buhay. Mali yun. Ang Buhay Party List po ba ay nakapokus lamang sa buhay o meron pa pong ibang aspeto? Yung nasabi ko, good government. Nakapokus kami sa good governance. Dahil ang paraan upang mawala yung mga kalaban ng value ng buhay at yung pro-life thinking, ay may ayos natin ang ekonomiya ng bansa. May ayos ang ekonomiya ng bansa kung ang gobyerno na gumagalaw ng tama. Kaya naman mahirap ang buhay dahil sa corruption, kapabayaan, mismanagement. Nakikita natin lahat ito malinaw na malinaw, kaya tayo mahirap kasi maraming pagkukulang ang namamahala. Pag nailagay natin ang gobyerno sa tamang kamay, mahusay na leader, inspiring leadership, may-unite ang bansa, mailagay ang mga tamang prinsipyo ng gobyerno, good governance in place, may uuhulog tayong lahat. Yun ang aming tumutulak. Bakit hindi po napiling maging representative po ng party? Hindi ko pinili yun eh. Alam mo, pinagpiyat ng pagkakataon ng ginusto ng Panginoon. Ako'y ready na mag-retire eh. Dahil ako naman yung nakapaglikod na ng mahabang panahon din sa bansa natin in different capacities. Ang pinaka-highlight nun, Mayor of Manila for 9 years. Continuous. Record-breaking. And we have proven our point. Good government will produce a better economy, a better life, a better city of Manila. Yun ang napatunayan ko. Yung aking pinangangaral, ginawa ko na. So, we were ready to retire. But, God willed it. Ako'y mapabilang ngayon sa Kongreso. Tinanggap yan. Dalawa. Na yung organisasyon na tinulungan kong mabuo. Isa ko sa mga bumuo ng Buhay Party List noong 2000. Bumaw kami noong 2001. Kung panalo na kami ng mga congressmen.
Itong pagkakataon ito, nabigyan ako ng pagkakataon. Ako na ang pamumuhay dito sa Buhay Party List na aming nilikha at pinag-isipan ng mga nakaraang panahon. Tinanggap ko. Ngayon, nakapaglilingkod ako ng masigit sa ating bansa, sa ating mga kababayan bilang congressman. And I'm using that opportunity and that position to the best that I can para makatulong tayo sa ating masolve natin ng kahirapan at huwag tayo mawala ng values sa pamamagitan ng mga intriga ng kalaban at alam natin ang solusyon. Paunlarin ng bansa. Buhay natin ang bansa. Yes, sir. Ano po yung mga problema sinusubukan solusyonan ng Buhay Party? Kung marami. Kahit Marami. dalawa lang. Yun. Number one is labanan natin ng mga sumisira sa values natin. Pangalawa, this is a general statement. Pinupuna ko lahat ng pagkukulang ng gobyerno. Tingin ko, nagpapahirap sa tao, hindi nakapagbibigay ng mas mabuting buhay. Yung korupsyon, patuloy natin binibilan. Dahil katulad ng pork barrel. Tayo unang-unang pumunta dito sa Kongreso. Noong pangalawang session pa lang itong nakaraan ako. Mag-uumpisa ng Kongreso, after the SONA message of the President, tumayo na po tayo. Sabi ko, ang programa ng Buhay Party List ay labanan ng pork barrel. Lalo sa akin mga congressmen. Tigil na natin ito, illegal ito, unconstitutional ito, immoral ito. At hindi na ito kapayagan ng taong bayan. Nagalit sila sa akin. Pero yung pumutok na ang katotohanan, lumabas na yung Napoles case, nagsalita na ang Korte Suprema, illegal at pork barrel, o nanaig yung sinabi ko. Kaya naman, tahimik na sila ngayon. Ganong kadaming buhay po yung nasasalba ng party list na po? Maraming buhay. Opo. Abay, marami. Dahil pagka nalabanan mong korupsyon at nalagay mong good government, hindi mo mabibilang ang buhay na ating nililigtas. At yung may mapangalagaan mo ang tamang values ng isang batang lumalaki, pangaraming buhay na nililigtas na. You cannot quantify how many lives in numerical definition na nililigtas ng Buhay Party List. Ang nililigtas natin ang bansa. Sobrang dami po. Meron po ba kayong mga programa para sa mga pamilyang Pilipino? Marami. From birth, yung ating paglaban sa abortion, paglaban sa population control, ay pagliligtas sa sanggol. Yung ating programa sa mga lolo at lola, senior citizens, ay pangangalaga sa mga nakatatanda. Yung ating pangangalaga sa kapakanan ng bawat Pilipino ay pangangalaga ng buhay ng bawat nilalang ng Pilipino. So I could say that Buhay Party List takes care and attends to the needs of our people from birth up to old age. Paano po nakaka-apekto yung mga programa ito sa buhay ng mga Pilipino? Napakalaki. Ang ating pakay to improve the quality of life. Pagka ang ekonomiya na iayos natin, good government is a place. Pati yung pinakamaliliit na bagay, pinupuna namin. Yung MRT, puno-puno, siksikan na ang tao dyan. Parang manhid ang ating gobyerno, hindi nakikita yan. Yung mga maliliit na bagay na traffic condition sa ating kalupsuran, hindi napupunan ng gobyerno, napupunan ng Buhay Party List yan. Lahat ito ay nakatutulong o sinabahagya sa pagpapagaan ng pamumuhay ng isang Pilipino, lalo-lalo na isang kahig, isang pamamayan. Nagtatrabaho, daily wage earner, ay gusto natin guminhawa ang kanyang pagsisikap. Ano po sa tingin niyo yung mangyari sa Pilipinas kung wala pong Buhay Party List? Baka tayo malulod sa masamang bisyo. Baka tayo maniwala sa intriga ng mga banyaga. Na ang solusyon sa kahirapan ay magbawas kayo ng bilang. Hindi makakasolve ng problema. Sisira lang sa ating values, sa ating pagkatao, sa ating pagiging Pilipino, pagpapahirap sa atin yan. Ang purpose ng programang yan, paghirapin ang mahihirap na bansa. Dahil takot sila sa katalinuhan ng Pilipino, ang galingan ng Pilipino, alam nila, pag tayo dumami ng dumami pa, tayo na ang igagalang ng buong mundo. Bakit naman tayo nababahala doon? 11 milyon ng Pilipino nagtatrabaho sa abroad na yan. Sila ang mga nagpapatakbo ng industriya. Kaya alam nila ang galing ng Pilipino. Yes, sir. Ayan, lumalabas na talagang quality natin.
kagandahan, 4 na world title itong iniwin in 2013. Si Michael Martinez, napakagaling mag-ice skating. Wala namang story Opo. sa atin. Yes, sir. Si Jessica Cox, Ay, ay yung piloto. Yung piloto po. yung piloto, walang kamay. Si Manny Pacquiao, patuloy na nagbibigay ng paghangat, karangalan sa Pilipino. Yes. Sapagkat patuloy ang kanyang pagpapakita ng galing natin sa larangan ng boxing. Ang dami ngayong umaangat ng mga Pilipino, nagpapakita ng galing nila. Kaya ano ang ating kinababahala? Maging 100 milyon, maging 200 milyon Pilipino, maswerte ang mundo. Maraming salamat